sa kanyang nakaraang buhay. Kung napapansin niyo po, may mga naglabasang retrato ngayon ng hita at binti ng isang aktres na puro paso. Sigarilyo yun no? Mga bilog-bilog. Ano sa palagay nyo ang nangyayari kay Willie Revillame? Bakit siya bumagsak ng ganitong lakas ng lagapak? Kapabayaan. Ikaw? Ungrateful? Ikaw, nanay. Kayabangan ay ang aktor na si Ricardo Cepeda. Merong ibinintang sa kanya na syndicated estafa. Siya ay hinuli, ikinulong at ang balita, no bail. Ito na naman po kaming tatlo para mangumusta at magpasalamat sa inyong lahat dahil sa malayuan at malapitan ninyong pagmamahal sa amin. Ang sarap naman ng komento, para raw po kaming opium. Talagang pag natikman, uulit-ulitin at hahanapin. Tama ba yun, Romel? Naku, tama! Kaya dyan lang po kayo, kami po ang bahala sa inyo. Spell opium! Opium. Capital U. U. O? Capital U. P. Yung. Ayan. Very good thought, of course, Wendell Alvarez. Kami na po ang bahala sa inyo magpasaya at makinig lang kayo at manood sa amin mga opinyon at mga intriga dito sa loob ng Showbizlandia. Ayun. At dahil singit may manood. Di ba naman? Ayun. Anong masasabi mo para daw tayong opium? Oo nga. Di ba yung mga pagkain na gustong-gusto natin, mga drinks, di ba? Meron daw opium yon kaya gusto nating iniinom. Ay, oo. Kaya gustong hinahanap-hanap mo. Ayun. Parang meron palang ano yan. Ano ba yung nilalagay na ano? Opium nga ang sinasabi. Hindi yung sa ano, pagkasabi mo, kainin mo to para magiging akin ka. Yung parang ganun. Ano nga ba yun? Ay, Gayuma. Sobra ka naman. Diba? Magano ka nga na isang kanta na ang mga linya ay hinahanap-hanap kita. Oh. Hinahanap-hanap kita, Manila. Galing! Hinahanap kita, Manila. Yan ang nararamdaman ng lahat ng mga OFW ng ating mga kababayan sa iba't ibang dako ng buong mundo. Hinahanap-hanap nila ang Pilipinas. Correct. Ayun, okay, ito. Medyo maselan po mga kapwa kachika ang una naming item ngayon. Ito po ay dadaan namin sa isang paraan na hindi po namin papangalanan kung sino ang sangkot dito sa usapin na ito na pinagpipistahan ng buong bayan ngayon. Pero kayo na rin po ang makakaalam kung sino siya at ano ang naganap sa kanyang nakaraang buhay. Kung napapansin niyo po, may mga naglabasang retrato ngayon ng hita at binti ng isang aktres na puro paso. Sigarilyo yun no? Mga bilog-bilog. Paano ginawa doon? Diba? Oo, Parang masakit yun. Diba ganun yung parang sa fraternity? Diba? Oo. Pagka inaano ng sigarilyo, ang sakit kaya nun. Diba? Oo. Alam mo, may hawak ka lang ng sigarilyo. Daanan ka lang. Masakit Sakit na eh. Ito talagang puspos ang dami, tabi-tabi. Oo. Marami po nagtatanungan paano nangyari ito sa buhay ng kilalang aktres. Ito po ba ay self-destruction na tinatawag? Siya ang gumawa sa sarili niya? O merong ibang tao na gumawa nun para magkasugat-sugat siya? Kung iisipin mo, kung ikaw ang gagawa sa sarili mo, no, isa pa lang bibitiw ka na. Oo, masakit masyado. Oo. Sisigaw ka, susuko ka. Tapos, Hindi mo na uulitin, ang sakit eh. At paano nagawa ito ng yung nasa ulirat ka? Magagawa mo ba ito? Siyempre, hindi. Maaaring may ginawang paraan para mapaso or masunog yung balat ng aktres na hindi na siya sisigaw dahil hindi niya nararamdaman. Tunog siguro siya. Baka nilagyan pinatulog. Ano patango, pain reliever ba yun? Anong pain reliever? Alam mo, ang pain reliever, anak, kapag ka hindi mo na kaya ang sakit, iinom ka ng pain reliever. Inom ka. Ito kahit nang wari, inoperahan ka. Ano isinasaksak sa'yo para hindi ka makaramdam? Anesthesia ba yun? Oo. Anesthesio. Anesthesia. Oo, anesthesia nga, di ba? Ay, sabi mo anesthesio. Baka lalaki. Ang doktor. Oo. Yun nga, di ba? Nilalagyan tayo ng anesthesia para hindi natin maramdaman yung proseso ng Maging operasyon. manhid. Di ba? Mampamanhid. Tapos yung actress na yun,
Susunugin niya ba yung sarili At niya? saka ang Parang dami, hindi naman... tabi-tabi. Sobrang dami po, mga kachika. Paano nangyari yon? Kung alam niya ang nagaganap, hindi siya papayag. Pero dahil hindi nga siguro niya alam, Oo. at siya'y nawala sa kanyang ulirat at siya'y pinatulog, grabe. Aba, ang kwentong yan, sino nagpatulog at sino ang gumawa? Yun na Ayun nga. na. Yan siguro ang paglalabanan sa korte kasi mukhang nagising na sa katotohanan itong actress na kailangan na niya ipaglaban ang kanyang karapatan. Tama. Di ba? Oo. Abangan po natin dito nyo po napanood, narinig sa amin dito po sa SNN. Yung tungkol po sa mga paso, sunog sa binti at hita ng isang female personality. Kung paano naganap ito, hindi rin po namin alam. Sila na po ang bahalang magsabi ng kanilang mga lihim, di ba? Kung paanong naganap ang lahat, di ba? Tama, oo. Masakit talaga yun. Bibigay ka pa ba ng clue? Wag na. Wag na, oo. Abangan natin Abangan ito. na lang Abangan na natin lang yun, natin, oo. di ba? Ang talakayin mo lang, yung susunod na item, si Willie Revilla. May ano na ba nangyayari sa Kuya Will mo? Oo nga kasi hindi ba nung una sabi niya nakipag-meeting siya dun sa IBC 13 at saka sa PTV4. Oh. Ay ngayon parang wala naman nangyari. Tapos Oo. siya yata nagbabahay-bahay, opisina by opisina, pinupuntahan para sa kanyang mga Oo, commercials. siya talaga. Ay, siya talaga yung... Siya talaga. Baka gusto niyo pong magganon? Yung Hindi naman. Siguro nakikipag-dinner siya, nakikipag-lunch siya para sabihin niya na meron po akong bubuksang programa. I hope matulungan niyo ako. Maaaring gano'n. Siya talaga lalakad nun. Sino lalakad para Siya sa talaga kanya? kasi, di ba, nung pumunta nga siya sa isang sikat na businessman, di ba, talagang, siyempre kilala siya, Willie Rebellion mismo, siyempre welcome man siya ng mga ng pamilya nun, at nag-dinner sila dun sa bahay. Ang Di ba? tanong, maglalagay ba? Ayun ang tanong, basta sinabi lang ng businessman, we have a visitors in our house. Oh, di ba? Iisa lang siya pero visitors siya. Baka team. Baka sa Sige, team. Hindi, ang nakakalungkot lang yung ang dami nag-aabang sa kanya. Marami pa rin kababayan natin ang umaasa na kahit paano'y makapagsusudlong siya sa pangangailangan ng ating mga kababayan sa papremyo niya. Correct. Ay, oo Pero ngayon, nga. ang lumulutang na balita ngayon, mukhang dami-dami na naman niyang hinahanap, marami siyang tinatanong. Kaya ano to, in limbo na naman kung matutuloy o hindi. Mahirap kasi talaga pagka yung stasyon mo isang government station eh. Kasi ang budget niya nanggaling sa taas, Gobyerno. national yun eh. At mahirap talagang nasanay ka sa pabulosang net. Ayun na. Kaya yung una, ABS-CBN, tapos TV5, tapos GMA7, tapos nag-ano siya, All TV. All TV. Natural, sinigihan ang kanyang gusto. Yung stage design, lahat, Lahat. grabe. Paano ngayon ito? Kapag hinanap niya yan, wala siyang matatagpuan. Nakakaloka lang kasi ang tagal ng inaantay, pinag-uusapan ito. At lagi niyang sinasabing pabalik na siya. Oo, at saka meron pang nagkakalat na, watch out, coming Oo soon. nga, abangan. Kung nasaan na. Oo. Yung promo, no? Oo, may mga Ang promo tindi ng yan eh. promo. Kaya nga eh. Palagay mo, tuloy hindi. At tingin ko parang hindi matutuloy ito eh. Basta ganyan eh. Ay, Oo. tinapos mo na yung Tinapos mo na ang karera ni Willie Revilla. Hindi kasi una-una mahirap talaga ang isang government station. At ang pangalawa doon, hindi kumpleto ang gamit yun eh. Ito na naman siya, yung camera daw. Hindi kasi, Ano? hindi kasi mahirap kasi yung mga ganyan, di ba? Siyempre, ang budget nun manggaling sa national. Alam, mabibili sila ng mga high-tech na mga ano doon. At saka ang daming pagdadaanan ng Maraming budget. pagdadaanan. Para lamang kay Willie. Oo. At saka, siyempre, titingin yung ano dyan, yung COA. Di ba? Kung yung ba, binibili talaga ng magandang camera, high-tech ba itong mga ano. Ay, di ba? Yung TV5, yung GMA7, di ba? High-tech ngayon mong kanilang mga ano. ABS-CBN. Wala yun naman yun. Bakit? Gawa na franchise eh. Marami pa rin silang equipment. Hindi pa rin sila mag-ano. Hindi pa ba nabenta? diba? Hindi pa kasi ginagamit pa nila yun sa mga Ginagamit pa nila teleserye, sa di mga ba? serye nila eh. Di ba sa dami ng naipundar, kailangan ba nilang mag-source out sa iba? Siyempre hindi Ay, na. oo, hindi na sila uupa doon. Uupa pa ba sila? Pero yung PTV4 at saka IBC13, Alam mo dapat, bago nila tanggapin si Willie, dapat i-upgrade muna nila ang kanilang istasyon. para lang kay Willie mag-upgrade. Tapos hindi matutuloy, nag-upgrade. So paano? Hindi, syempre hindi lang para kay Willie, para din doon sa mga news nila. Kasi may, ibang palabas. may mga backer na siyang politiko, di ba? Oh, May mga backer na siyang politiko. Nagbigay nga raw ng 10 milyon para lang sa entablado. Ay, Oo. ang mahal ng mga tablado pa lang. Pero alam mo, maliit na halaga yun kung tutuusin. Ay, oo, Ilang naman. pong milyon ang
ang stage design. Oo naman, maliit yan. Dapat mga 100. Kung dalawang politiko yun, dapat tag 100 million sila. Uy, okay ka naman. Hindi para kumpleto lahat yung mga equipment, lahat ng mga Lahat ano. na. Lahatan na. Pati Kung lalaban sila ng sabayan. Oo, di ba sabi nga ni Willie, lalaban daw sila ng sabayan. Sinabi niya yon? Oo, di ba? Sasabayan niya daw. Pero hindi niya sasabayan yung non-time show. Pero sinabi niya, makikipagsabayan Magkipagsabayan siya. Sa Nandun ka ba nung sinabi ni Kuya William? Hindi na ba? Makapagkwento ka, kala mo nandun ka. Alam mo, first hand. Diba? Pero ang kanyang show talaga, makipagsabayan sa doon. Pero kaya nga, hindi pwede makipagsabayan itong TV4 at saka ABC13. Minamaliit mo namang masyado ang mga government stations. Oo, alalahanin mo pag sinabi ng gobyerno, panoorin nyo lahat ang TV show. No, di ba, gobyerno yan? Hindi, doon sila panalo ang gobyerno. Di ba? Kasi, di ba, Yung rekomendasyon ng gobyerno na PCSO, mga ganon. Eskwelahan na pang gobyerno, ilan yun? Ay, di siyempre, kukurap-kurap naman yun. Kurap-kurap daw. Pero alam mo rin, nakakalungkot. Sayang na simulan na meron siyang gagawing pero ito na naman, nakahang na naman. At saka alam mo, Umaasa sa kanya si Willie Revillame, isa na sa mga poste ng mga game shows. Diba? Kaya nakakalungkot na kung walang paroroonan si Willie, sumigaw ng walang boses. Diba? Kakalungkot Kaya ito, no? Ano kaya ang dahilan? Bakit si Willie inaalat ng ganito katindi? Hindi, siguro, yung pride. Yung pride Kung niya nagbaba siguro. na nga ng pride, pumupunta na nga sa bahay ng mga negosyante. Ay, yun pupunta siya kasi kumukuha siya ng sponsor. Di ba? Pagbababa ng pride yun. Ay, pero sa mga istasyon, hindi siya nagbababa ng pride, di ba? Bakit? Yung price lang, hindi Ayun. Yung price ang Yung- hindi binababa. Ano sa palagay mo ang nangyari sa kanya ng pamilya Villar sa Amsterdam? Sa palagay mo, maganda ba kaya ang paghiwalay? Ay, hindi. Ako Hindi. din yun ang nararamdaman Kasi, ko. di ba, sabi nga Kasi tumodo yung pamilya Oo. Sayang. Pinuhunanan siya ng malaki. Oo, isipin na natin diba? yung dalawang sinihan na pinagiba. At Oo, ginawa yun mo pala. Yung pala. Tapos Oo. ano na ngayon yun? At saka, palagay ko hindi kasi hindi ba siya ang huling-huling nakakaalam pala na yung ibang mga show pala doon pinagtatanggal na. Hindi, Oo. alam na nila na may magaganap. Oo. Pero pag tumatawag daw siya, walang sumasagot sa kanya, pinagpapasapasahan daw siya. Yun ang sabi. Ayun na. Malay naman natin kung totoo yun, di ba? Oo. Kaya mahirap talaga yun eh. Kaya kung ako kay Kuya Will, siguro maghanap na lang siya ng ibang magandang isa. Kung may tatanggap pa kaya sa kanya. Yun ang itatanong ko sa iyo. Please comment below. Pero alam mo yung absence ng isang personalidad, lalo na television na sanay ka napapanood mo araw-araw, ang laki ng epekto sa kanyang popularidad niya. Oo nga. Mas mahaba ang panahong hindi mo na siya nakikita, mas nakakalimutan. Sa Oo, totoo naman. lang. Kaya hindi pinabayaan yan ng Tito Vic and Joey. Nagpaalam ng May 31, July 1, nagsimula. Di ba? Oo, Kasi alam nila, yung absence, malaking bagay yan. Oo naman. Kaya dapat si Kuya Will, kung wala mag-approach siya na lang mag-produce, total kaya niya naman yun eh. Kayang-kaya niya. Ewan ko nga, bakit kasi kumukuha pa siya ng producer. Diba? Kayang-kaya niya. Hindi ba O baka naman, alam mo na, Oo. baka naman kapos na siya. Hindi, pero nung una, di ba sabi niya nga nung mawala nga sa television, sabi niya, hindi ako mawawala kasi mayroon akong YouTube at mayroon akong Facebook. Doon niyo ako sundan. Ay, hindi naman nakasunod yung tao doon sa kanya dahil wala namang papanoorin. Wala naman Oo, wala. Puro announcement, di ba? Puro announcement lang. Kaya ako sa kanya, dapat tinuloy niya yun eh. O sige, tigay-tigisang word tayo na isasagot. Ang tanong ng bayan, ano sa palagay nyo ang nangyayari kay Willie Revillame? Bakit siya bumagsak ng ganitong lakas ng lagapak? Ikaw muna. Grabe yun ha, parang Miss Universe. Grabe na sagot. Unahin ko si Wendell, gusto mo? Ay, pwede din. Sige, ano dahilan? Ang dahilan siguro... One word. One word lang. Kapabayaan. Ungrateful. Ikaw nanay. Kayabangan. So, mga kaibigan, please comment down below kung ano na. Kaya awitin na ang susunod dyan. Ano ang kanta mo para kay Willie Revillame? Naku, ano kayang babagay ito? Kantayin mo kaya yung kanta ni Kuya Will. Sige. Kasi kinanta yun ng babae, mataas. Ikaw na. Gayon yun. Ikaw na nga! Ikaw na nga! Ang hina
Sige, didictate ko sa'yo. Aha. Ikaw na nga ang hinahanap ng puso. Ikaw na nga ang hinahanap ng puso ko. Wala namang ganun eh. Ng puso. Ang siyang nagbibigay ng saya. Ang siya nagbibigay ng saya. Ng tamis. Ng tamis. Ang tamis At lambing. at lambing sa buhay ko. Alam mo, saan man ang gagaling yun? Sa diagram? Sabi niya, O, sa diagram. gilagid. Sabi niya sa diagram. Diagram. Oh, ano pa yung kanta ni Willie na gusto mo? Ay, maganda rin yung kanta niya, yung kinakanta niya palagi na tuwing opening niya yung Pasko. Parang malungkot yun ang Pasko, di ba? Eh, ba't pa natin kakantay? Oo, dapat nga. Igiling-giling. Igiling-giling. Ay, kay Willie ba yun? Oo. Oh, tsaka yung pito-pito. Giling-giling. 8-8 kay Bayani at Oo. Bayani. Oo. Yung pito-pito kay Willie yun. Pito-pito. Alam mo, wala siyang alam doon kay Willie. Wala talaga. Sayang. Pinapatanong pa naman yung number mo. Oo, tinatanong niya, saan ba nakatira si Wendell ngayon? Sabi niya. Kasi bakante yung kondo niya. May papel na raw ng wala Oy, na may titirahin. pirmana ba? Oo. Sure na ba yun? Gusto mo ba na bigyan ka ni Willie? Ay, pero kailangan pagbigay niya kahit doon sa maliit lang ng papel, may kasulatan. Na ano? Ano nakalagay sa papel? Na simple sabihin niya, ito, si Wendell Advice, pinapatira ko doon sa ganitong unit ko. Kailangan within katulad, 2024 hanggang 2026. Wow, January. Hanggang doon. Eh, walang papel. Sasabihin niya, tumira ka na lang doon. Oo. Ako bahala. Akong bahala. Ikaw! Binigyan ba kita? Alam mo, pag naaalala ko yun, nalulungkot ako. Nalulungkot ako. Oo nga. May mga pagkakataon po, mga kachika na namamali po tayo ng taya sa kabayo. Meron ganun talaga. Kaya kailangan talaga tanggapin natin kung ano yung naturalesa at huwag na lang tayong uulit pa na muling maging biktima. Oo. Di ba? Ganun lang Tama. yun. Okay, eto naman. Ako nalulungkot lalo dito. Ayan, kasi kakilala mo talaga. Kaming lahat ng mga press people, malapit sa kanya. Oo. Kasi hindi niya kami pinakitaan ng kasupladuhan, ng pagiging bastos. Naging mabuti siya sa aming mga manunulat. Ang tinutukoy po namin mga kachika ay ang aktor na si Ricardo Cepeda. Alam naman po natin itong mga nakarang araw, hindi lang po siya laman ng mga pahayagan. Headline po talaga siya. Oo. Headline yung mugshot niya. Lungkot na lungkot ako kasi kung ang barometro natin gagamitin ay ang pagiging mabuting tao ni Ricardo, kasama kami doon. Panalo siya doon. Pero eto nga, merong ibinintang sa kanya na syndicated estafa. Siya ay hinuli, ikinulong at ang balita, no bail recommended. Oo. Nakakalungkot. Oo, Ang kaya bilis nga. ng pag-uhusga. Oo. Ano oo. yun? Hindi, tsaka ba't ganun? Di ba kinuha siya ng kumpanya? Siya yung tinatawag na brand ambassador. Oo. Parang Luis Manzano. Oo. Di ba? Parang ganon. Mm-mm. Eh si Luis, inilaban niya talaga yung karapatan niya Oo. dito. Hindi siya talaga naupo. Hindi niya ito Oo. pinabayaan. Sana ganon din ang gawin ni Ricardo Cepeda. Di ba? Kasi sabi ni Lick Manzano, siya biktima din. Mm. Diba, biniktima din siya doon ng partner niya. Okay. Tapos wala nga siya. Dapat gano'n din sabihin ni Ricardo na Brand ambassador brand lang siya. ambassador lang ako. Ako lang ang taga-ano sa kanya, pero wala akong kinalaman doon sa kung ano man yung mga Oo. inside na mga Wala naman usapan. siyang pinirmahan na kontrata o papeles na nagsasabing ako ang may kinalaman sa lahat ng requisitos Oo. nitong kumpanyang ito. Alam mo, mababanggit natin yung dating miyembro ng Street Boys, si ay, Excel oo, Sebastian. oo. Mas malinaw yon. Oo. Dahil mga kapatid po natin, kababayan nating OFW, ang inimbitan niya na Mag-invest, sa kanya, oo. mag-invest. Oo, May grabe. 2 milyon, 1 milyon, pinakamababa, 200,000. Oo, tama. Diba? At nagtiwala sa kanya yung mga OFW kasi Excel Sebastian siya eh. Hindi na yon kasi hindi Oo. man masyadong sikat si Excel. Oo. Tanggapin naman natin yan. Iba yung mga Gong Navarro, Jong Hilardo. Ah. Iba yung mga yon, di ba? Pero yung ipinakita niya yung tapi-tapito na pera na halos kasing taas nila ng asawa niya na sinasabi niyang yun daw ang investment ng mga Oo. kababayan natin. Ikaw ba, hindi ka May inganyo. makukuha? Oo. At saka mayroon pa siya ipinakita dun sa mga naimbita niya ng mga OFW na katulad niya itong caricature ni ito pwede namin to ibenta ng 600,000. Kung ano man mangyari Kung ano sa man kumpanya. mangyari, mayroon kami ibabayad sa inyo kasi ipinakita niya mga Oo. toy niya. Hindi, ako
ko naman sa kanya diba? din kumukuha, di ba? Kami ni Mayor Enrico Roque, sa kanya kami talaga bumibili ng mga life size. Oo. Totoo po yun. Nung una, napakaganda ng takbo ng kanyang negosyo. Dahil siya lang yung nakakapagbenta ng mga ganon. Na legal. Nagpupumahan niya, nagbabayad siya. Pero ngayon, nakakalungkot isipin na ang dami niyang inamuki na kababayan natin na mag-invest sa kanyang kumpanya. Na ang itinuturo po niya, isang nagngangalang Hector, na ngayon ay hindi na makita. Siya daw ay biktima rin. Hindi raw makita yung si Hector. Asaan yung pera? Sabi ni Senator Rafi Tulfo. Nandun po sa opisina nung may-ari daw ng kumpanya. O sige, pasasamahan ko kayo sa NBI. Tingnan natin kung nandoon pa. Biglang di na siya makontak. Correct. Diba? At saka yung mga nagreklamo, legal. May mga papeles. Kayo po ang kausap ko. Bakit po hindi ko naman po Hindi po namin kilala yung Hector. Kayo ang nakikipag-usap sa amin. Kayo ang aming nakakaharap. Kayo tumatanggap ng pera. Nung naniningil na kami ng dividendo, hindi na kayo nagpapakita. Oo. Sinisingil lang ninyo kami. Nakakaloka. Totoo kayo yung pera. Totoo yun yung pera. Kasi Totoo yung pera. Dami na yun. Pero pang ano yun eh, invitation. Oo. Grabe. Invitation yun. Come on yun eh. Di ba? Hindi kaya buhatin ng tao yun. Hindi. Kailangan ano yun. Tapi-tapi yun eh, no? Parang kaban-kaban ng bigas na nakagano na. Niyayaka pa nila. At ang mga ngiting tagumpay. Ang nanay niya, yung asawa niya, saka siya, di ba? Alam mo ba kung bakit nawala sa Street Boys si Excel Sebastian? Oo nga, ano nangyari ba doon? Magaling siyang sumayaw. May itsura. Di ba? Meron na ring mga tagahanga. Pinagsinungalingan niya si Direk Chito Ronyo. Bilang manager nila. Nako. Sinabi niya kay Direk Chito, Direk, hindi po ako makakapag-rehearse, hindi rin ako makakapag-perform, namatay po ang lola ko. Gumamit ng katwiran ng patay. Oo. So, sabi ni Direk, sige, dumalo ka na lang doon sa burol ng lola mo hanggang mailibing. Naintindihan ko. Eto na, nagpunta si Direk doon sa hindi na natin papangalanan na pinupuntahan natin kapag gusto nating ipasyal ang ating mga anak. Diba? Diyan sa bandang Laguna. Pag ganun ni Direk, nakita niya si Excel, may kaakbay na girlfriend. Ay, Excel! Sabi niya, Direk, sorry po, sinabi ko lang po yun. Inalis na siya ni Direk Chito Ronyo. Kaya pala. Bakit mo pagkakatiwalaan ang isang miyembro ng grupo na kayang ang ipangalan ang pagkamatay ng lola dahil lang sa isang kalokohan? Diba? Gawin mong katwiran ang pagkamatay ng lola mo, tinanggal siya. Samantala, alam mo, pagkaharap mo yung dati sexy, ang bait-bait. Mabait si Excel. Oo. Mabait si Excel. Kaya nako, usong-uso po ngayon ang mga ganitong mga scam, di ba? Kaya sabi nga natin, due diligence talaga. Kailangan po nating malaman kung totoo o ano ang ating pinapasok. Bakit diba? kasi di ba, ang gobyerno hindi naman nagkukulang na, di ba, sinasabi pa nga nila, huwag kayong magtiwala kasi ano nyo muna sa DTI yan, kung may mga rehistro yung mga yan bago kayo magbigay ng pera, di ba? Yung malaki, to be true na tubo. Ito po, maaaring makapanakit po ako ng damdamin ng maraming nakatunghay ngayon. Pero ito naman po ang totoo. Kung hindi ka naman naghahangad ng malaki at mabilisang kita, hindi ka magiging biktima. At tama. Yun ang diba? pinaka. Yun ang akin Totoo naman. Kung di ka naghahangad, ayoko lang gamitin yung salitang Ingles kasi matapang masyado. Pero kung hindi po tayo nag-aambisyon ng magpapautang ka ng 1 milyon, meron kang 20% na tubo. Diba? Hindi ka naman maloloke. Naghangad ka, kaya ka naloko. Tama. Diba? Yun lang yun. Pero di ba yung una-una dito na na-scam, yun ba yung father ng isang singer, di ba? Di ba? Yun yung pumunta na ng Amerika. Nagtayo siya ng 2 restaurant, di ba? Tapos ang dami niya kumuha siya ng mga investors. Anong, alam mo, pumuputok yan eh. Oo, bigla na lang, parang bangko. Pagsabay-sabay na kumuha ng pera ang mga investors. Bagsak. Diba? Ganon yon. Kaya, itong kay Ricardo Cepeda, nagpakalayo-layo na tayo, pero babalik tayo doon sa ating paksa, Sana mailaban ito ng sabayan ni Ricardo Cepeda na siya ay brand ambassador lamang siya at hindi siya ang may-ari ng kumpanya. Sana lumabas ang katotohanan. Ito yun eh. Ang hirap kasi kinaso sa kanya, syndicated estafa. Maramihan. Ngayon, nakakalungkot. Headline ng mga dyaryo. Naawa ako kay Marina Benipayo, ang kanyang wife na napakasipag at saka merong kabuhayan. At saka isipin mo po yung mga anak.
may mga kaklase, di ba yung... Oo. Totoo yun, kakalungkot. Kakalungkot. Alam mo, nung makita ko nga yung picture yan doon sa dyaryo, nagulat ako, nagawa kaya ito ni Ricardo? Parang hindi naman Siguro gusto kong isipin na kung noon pa, Ay, oo. pwedeng sumama siya sa isang korporasyon, pero hindi pa rin ganyan. Hindi ngayon. Nasa Batang Quiapo siya, may trabaho siya. May trabaho. May karera siya. May kabuhayan. Sila ni Marina, di ba? Masisipag, di ba? At saka sunod-sunod yung mga pelikula niya noon, di ba? Kaya, Sayang. Hindi, Ilaban sana ito ng sabayan. Paglaban niya to, huwag siyang titigil hanggang sa makuha niya ang hustisya dito sa kasong ito. Yan yon. Sino ba kasi yan? Sino ba yan? sino nga ba yan? Sino ba yan? Ay nako, eto na po. Walang sawang pasasalamat sa ating mga SNNers. Of course, isisigaw natin sa buong mundo. Maraming salamat, Boy si Karagay, Marichu Formacion Espiritu. Tita Julie Paras, Jojo and Leslie Grace Advincula ng Hainan China, and Mama Noemi, maraming salamat po. Tito Abel and Tita Nene Ulanday. Prilly and Lara Mi Abrigo, Dribble and Mama Lota, salamat po sa inyong oras. Shoni Sebastian. Rene and Sofia Angeles, Tito Rene, Tita at Tito Sofia Rene Angeles, Direct Franny Zamora, John and Ching Bautista Silverio. Let Pucabo, na ating mahal. Ganon din syempre kay Cherry Bacos ng EW Villa Medica ng Bangkok. At Miss Catherine Beautiful Amos, ang reyna ng Sydney, Australia. ayan, mahal namin kayo ni Tito Jerry. And of course, the most generous woman of all time, Dunya Lili Andyan na ba? Chua. Andito na. Kasama ba ba ulit? No? hindi na. Nadala na. Kuyat, wala naman saysay. Lot. Okay, sino ang magbabato? Ay, itong subject natin for today ay siguro magugulat kayo dito. Ay. Bakit? Kasi di ba pag Ibulong mo na agad sa amin kung sino yan. Sabi ni Direk Tom, ni Ali, ni ni Miles, Jet, ni Marie, ni Michael, ni Mike, at saka ni Hazel. Chip na mga to, alam naman nilang tatlo yan. Charot! Okay, go! alam mo ito, ang ating ito, isa siya, female personality siya. Babae siya. Saan nakalinya? Ito siya, pag nakita natin sa television, talagang maaantig ka sa mag-report siya. Kasi ang ito, Magaling. Magaling. Kasi ang nare-report siya kasi party sa palaro. Palakasan, sport. Sports ka, newscaster siya. Sports newscaster. Magaling siya mag-report siya. Saka simple parang maano kasi may itsura naman siya. At saka pag makita mo sa Articulate. TV, saka makita mo sa TV, parang ang linis-linis niya. Bakit? Diba? May karumihan ba siya? Parang makita mo parang lagi siya bagong ligo. Doon siya diba? sumentro. Di, ang tanong ko, bakit? Hindi ba siya malinis sa katawan? Ay, hindi, kasi alam mo may mga kwento. Siyempre, di ba marami silang pupuntahan. Kung saan yung may mga palaro, nandun siya pumunta. Tapos, di ba, nakita mo naman siya sa television. Kunwari, may laban sa boxing. Andun siya nagre-report. Interview niya. Tapos, may mga track and field. Pupunta naman siya doon. May interview niya. Basketball, nag-champion ng Pilipinas. Nandun na naman siya. Sorry, mga Jordanian. Walang nagawa ang kanilang mahahabang bias. Ayan na. Okay. Kung alam mo ang nakakaloka nito, may nagkwento na kung gaano pala siya doon kalinis tignan sa television. Ay, Hindi pala totoo yun. ay bakit? Dugyot siya? Oo, kasi pagka pumunta ka pala doon sa ano. Hindi nung ginamit ka, dugyot siya. pagka pumunta ka pala doon sa sasakyan niya, ko, pagbukas pa lang, may aamoy ka na masasangsang na amoy. Bakit? Kasi doon pala yun, nakatambak lang doon yung mga damit niya na hindi nagamit, hindi nalalabahan. Hindi ko lang alam kung may sakit siya na, ano ba yan? Ng Alzheimer ba yun? Nakakalimutan niya lang. Siyempre, hindi kasi nagbabalita. Ang bata pa naman Oo, niya. diba? Alam pa siya noon. Siyempre, pagka tapos yung mag-report, habad nun siya kaagad, ganun. Tambak. Tambak doon, di ba? Bit niya, ilalagay niya lang doon, ilagay doon sa paper bag. Ang mga shoes niya, kumusta naman? Nako, ito na nga yung pinakamahirap. Super Peter ka talaga. Alam mo naman ako, taga-DSWD. Tagapagpakain ng mga bata. Ito na nga yung pagkain, di ba? Pupunta siya.
kung lalo na yung mga pinupuntahan niya, yung maputik-putik. Oo, yung iba, ay, alam mo naman yung pinapakita niya, sinusugod niya talaga po sa imperyo. Professional siya. Professional siya. No? Ito na. Pag hinubad niya yung sapatos niya, itatambak niya lang yan doon sa loob ng sasakyan niya. Ay, nandun lang sa likuran. Nandun lang, tingnan oo, mo. itatambak niya lang doon. Puro Wala puti. siyang pakialam. Kumusta naman daw Ay, ito siya na. bilang katrabaho? Ito tayo. Nagulat. Sabi nga daw ng mga kasamahan niya. Eh, Sabi nga daw ng mga kasamahan niya. Sabi niya, alam mo, hindi lang ganun ang ugali niya. Ay? May ugali pa siyang kakaiba. ano yun? Ito pala, pag nasa Sabay pa tayo. Pag nasa ibang bansa pala siya, alam mo, umaano siya ng sarili niya lang. Kumakain Umihiwalay? siya, umiwalay siya doon. Hindi Tapos, pinakakain yung mga crew Hindi, niya. yung mga kasama niya, Cameraman? cameraman niya, hindi niya Crew sinasama niya, hindi yan. niya oo. sinasama? Hindi. Siya lang, pupunta na siya doon sa isang convenience store at kukain na siya Eh, doon. samantalang yung isang masyuba na Ay. TV host, puring-puri ng mga tao niya dahil hindi siya kumakain mag-isa, sinishare niya sa Sinasama mga niya. Yun, talaga. yun ang magandang example. Oo. Kasi pare-pareho kayo nagtatrabaho. Ay, pero siya iba. Siguro, may allowance naman kayo eh. Bakit hindi yung gasusin yan? Oo, di oo. ba? So, maramot, Oo. madugyutin. Madugyutin. Para maging madali naman kay Boyzy Caragay at kay Tito Manny Garcia at sa iba pa nating mga SNNers, magbigay tayo ng clue. Bukod sa mga sinabi mo, saan ba natin ito ibabase? Ano, lugar, pagkain, bulaklak, ano ba talaga, saan ba? Total mahilig naman siya umalis at pumunta sa mga ibang Saan-saan. bansa, kung saan-saan, Ah. lugar na lang ang Okay, siya. go. Oo. First letter ng kanyang pangalan. Ang bansa ito. Oh. Ay, sa siya. Oo, Bansa. social. Oo, Magandang ito. bansa ba ito? Maganda ito, malamig Ay! na lugar. Europe ito, I'm sure. Oo. Doon ba yan? Oo, Europe yung- ito. Ano yun eh, yung nasa gitna ata siya ng Okay. Europe. Oo. Yung malamig Ano na ang lugar. katabing bansa nito? Yung ano siya eh, yung pinuntahan ni Paulo Conte sa saka ni Ian Santos. Ay! Yung alam may ko nag-shooting na. sila. Ano title Ano na? ang title nun? Far Away Land. Ay! Ang galing! A faraway land. Oo. Alam mo, may pamangkin ako dyan. Ay, meron mo? Dyan sa lugar na yan. Ay, Anak ng kapatid ko. Pwede ka pumunta pala dyan. Jopenhagen. Ay! Diba? Okay, so, sa madaling salita, Denmark ito. Ay! Oo, kasi katabi lang. Sabi ko, Jopenhagen. Oo nga. Oh, oo. tabi ka mo ng A Ano, Faraway Far Land, Away ang Land, pelikula. oo. Okay, second letter. Naku eh. Mahirap to. Ang hirap nito ng bansa ito. Pero ang salita nito, Espanyol eh. Diba? Okay. Pagka yung, sinasabi nila, anong bansa ang maraming naglalaba? Mm-mm. Ay! Di ba sabi? Naglalaba. Di ba naglalaba? Why? Yugoslavia. Yugoslavia. Okay, go. Pangatlong letra. Ang pangatlong litra siguro. Hoy, sabi ni Wating-Wating, minsan daw nambubudol ka. Ay, Nambubulog. Ay, Oo, hindi ka lang daw naninira ng ng tono at saka ng mga lyrics. Nambubudol ka raw. Linawin mo. Game. Third Naliligaw na letter. daw sila. Mhm. Ang pangatlong litra siguro, ay maganda ito. Isang bansa siya, pero apat pa yung kahati niya. Ay, bongga. Oh. Apat yung kahati Oo. na ito ng itong bansa ito. Oh. Nandun yung yung Sydney. Nandun yung Melbourne. Nandun yung Queensland. Oh. At Ano saka pa? nandun yung Perth. isa. Oh. Marami pang iba. Oo. Okay. Yun. So, Yung bansa na yun. Land Kung buo. down under ito. Oo. Alam mo na, Catherine Amos. Gusto kong pumunta diyan talaga. Maganda ang Australia. Okay. At ang last letter, Ay, alam mo itong bansang ito, maraming nagkikwento na 4 o'clock pa lang daw ng hapon, sirado na ang lahat ng ng mga tindahan. ito ba yung kapitbahay ng land down Oo, under? yung katabi lang. Meron ka lang tatawiran. Oo, sasakay ka lang sa Barge lang, barge. Ay, Oo.
dito yung kunwari, Maynila at Quezon City, nakarating ka na, wala ka pang nasasalubong. At ibukas mo ang bahay mo maghapon, magdamag, walang magnanakaw. Zero ang krimen dito, Oo, di ba? oo, napakaganda. Pumunta ka doon, talagang, ano ba tawag doon, idadaan ka nila sa, kasi baka may sakit ka, may ano At ka. ang Mahigpit. Mahigpit. yung mga trabaho ng tao dito, di ba? Farming. At saka yung pagpapaan. Pagkuha ng mga gatas. Oo. At ito yung bansa na talaga namang pati babae nasa farming line. Oo, di ba? At mas marami ditong baka kaysa sa tao. Ay, ganun? Oo. Alam na Diba? ng mga tao yan. Ay, oo. Pag baka Yan. pinag-usapan. Parang ang dating nito new, ganun eh. Ay, Ano yung kasunod? New? Ano? New Hindi ba nilalagay sa bubong yun? Zealand naman. New Zealand! Okay. Ayan po Tito Manny Garcia, binigay na namin ng buo Siguro sa inyo si Direk Tom, umalis na lang siya sa kwarto niya talaga. Okay. Ano ba kasi dapat gawin? Kung mag-subscribe na po kayo, mag-like at mag-share at sama niyo rin po yung Romel Chica Network. Salamat po. At Direk Beverly Berhel, ingat ka dyan sa Toronto, mahal ka namin. Paabot niyan. Romel, ikaw na ang magsabi. Ito po. Alisan natin siya ng papel. Nag-aantay siya. Naghihintay. Mo siya maghintay ng wala. So mga kaibigan, i-hit niyo po yung notification bell para updated po kayo sa aming bagong upload. At syempre, don't skip po ang pakiusap namin sa inyo para sabay-sabay tayong umunlad. At huwag niyo po kalimutan suportan ang aming official TikTok. Yan po ang Showbiz Now na official TikTok po namin. Ano pang ginagawa ninyo? Hinihintay ka pa? Tara na. May hinihintay ka? Ang bilis, di ba? Ano gusto mong sabihin ngayon? Ano? Siyempre, batiin ko lang si... Ano naman? Hindi, si Direk. Yung bago niyang Si tattoo. Direk Tom, na napakaganda. Napakagandang tattoo. Alam niyo po, yung mga nagpapatato, huwag po ninyong pinapansin ng negatibo ang dating. Ang ibig sabihin po ng pagpapadisenyo ng balat, freedom. Ayun na. Kalayaan po yan. Ay, so may kalayaan, Kalayaan si Direk. yan. Oo. Kalayaan ang ibig sabihin yan. Yang tattoo na yan. So free diba? na si Direk. Basta't may tattoo, freedom yan. Okay. So maraming salamat po muli sa inyong lahat, mga kababayan natin sa iba't ibang dako ng buong mundo. Talakhakan, opinyonan. Kayo na po ang bahala na alamin kung sino-sino ang aming mga pitik bulag. Di ba naman, Romel? Tama! Barikutot! Yes, maraming salamat. Nasaktan ka ba na si Romel na ang nag-announce? Ay, hindi naman Ano na lang masasabi mo ngayon? Hindi naman Hindi naman parang yan. Hanggang sa susunod po nating pagsasama-sama, ito po ang programang inyo at amin. At ito ang Showbiz Now!